VP Sara umaksyon, Raffy Tulfo umatras, Pres Marcos dilaglag, HNP, Sibak, Oyo, Uy, Bistado versus Governor Hubahib, Ro. Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News Files at ilalagay natin sa description box ang link ni News Files para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balita na ating mapapanood ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sure ka? Daming Ayan. ayaw sa mga Duterte. May mga ayaw talaga sa mga Duterte ever since. Pero mas marami ang may gusto at hinahanap-hanap ang Duterte leadership. Pero alam mo ano ang totoo? Mas marami na ang bumaliktad at nadismaya sa mga Marcos. Yan ang totoo. Aminado ang Pangulong Bongbong Marcos na naapektuhan ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng bangayan sa politika. Nang matanong ang Pangulo tungkol sa ugnayan nilang dalawa, it's complicated daw ang sagot. Sa kabila naman yan, kinausap na raw ni PBBM ang kanyang bise. Wala raw gagawin si VP Sara kung di magtrabaho sa isang prayer rally sa Davao City. Muli na namang pinatutsadahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng bangayan, nauna nang nanindigan si PBBM na hindi niya kikilalanin sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Duterte. Viral na ngayon sa social media ang isang TikTok ng Vice President habang kumakain ng mangga at may dalawang uri ng sausawan. Sa huli may iba pa umanong pangalan. Ang manggang ito ay ang manggagamit. Agad namang napaisip ang mga netizens kung sino ang pinapatutsadahan ni BP Inday. Kung matatandaan kasi, si Senator Amy Marcos ang nanghikayat kay Vice President Sara Duterte para makipagtandem kay Bongbong Marcos at doon na nga nabuo ang pangalang unit team. Inamin ito ni Senator Amy Marcos sa ilang panayam, pero ayon sa kampo ni Speaker Romualdez, si BP Sara daw ang nakiusap kay BBM para maging Vice President niya. Tandaan, noong panahon ng Duterte administration, sinuportahan ng mga Marcos at ng mga loyalista ang pamahalaan at wala silang naririnig na kahit anong pambabatikos mula sa kanila, maliban lamang sa mga oposisyon. Pero ngayong binastos ng mga Duterte at DDS ang gobyernong Marcos, tatak Duterte, bully, bastusin, masahol pa sa ugali ng mga dilawan. Palamura, huwag kayong umasa na mananalo pa si Sara sa susunod na halalan. Kaya nga noong election campaign, halos puro pula ang suot ng mga Pilipino. Kaunti lang ang sumama sa karaban ng mga nagka-green. Majority ay nakasuot ng kulay pula. That's Marcos loyalist. Gayunpaman, ang tanong, bakit malakas ang loob ni Vice President magsalita ng manggagamit kung siya ang nanggamit, at bakit number 1 pa rin sa survey si Sara? Dali. Ayan, yung sinasabi na mas malakas, yun nga, yung pula kaysa green. No? Hindi yun ang pagbabasihan natin dyan eh. No? Na mas malakas ang pula sa green. Yung ngayon diba? Kasi nung panahon noon, no, alam naman natin na ako pagkakaalam ko pero correct me if I'm wrong again. Alam natin si VP Sara is ayaw tumakbo bilang presidente. Ay, vice president pala. Una, inudyokan nga siyang presidente, di ba? Ayaw niya. Tapos vice president is parang ayaw niya din yan. No, siguro nag-on and off siya, gusto niya, ayaw niya, gusto niya. Parang nagdadalawang isip siya. Parang mas maganda na magserbisyo na lang ako dito sa Davao. Iwas stress pa. Kasi alam naman natin yung mga matataas na posisyon, habang tumataas ang posisyon mo, gumaganda nga yan, syempre. Marami kang magiging achievement, maraming kita. Joke. Syempre, mas lalong bumibigat ang papasanin mo dyan. Yung stress mo lumalaki. Kumbaga, si FPRRD din, ayaw ding patakbuhin si VP Sara. Lalong-lalo na, di ba, nung in-interview si FPRRD is
ayaw niya na itandem si VP Sara kay PBBM. Di ba na-interview si FPRRD? Doon pa lang is ayaw na eh. No? Kaso nga lang, natuloy pa rin. O pagpalagay natin na nandito na yung kinausap ni Senator Amy si VP Sara para maging partner candidate ni ni PBBM, Vice President and President sa unity team para mabuo. Oh. Alam nyo, malaki pa rin ang naitulong ng isang Sara Duterte o ng mga Duterte sa kampanya ng mga Marcos. Ganon din naman ang mga Marcos. Malaki din ang naitulong ng mga Marcos sa kampanya ng mga Duterte para manalong Vice President. At para manalong Presidente si PBBM, malaki din ang naitulong ng mga Duterte. Pareho lang yang nagtulungan eh. No? Hindi nyo ba napapansin? Oh, kung si VP Sara is mahina nung panahon na yon, bakit sobrang taas niya bilang Vice President yung botong nakuha niya? Is lumagpas pa sa bilang ng presidente. Kasi 31 million lang, di ba? Pero si VP Sara is nag-32 million. Mahigit pa ata, di ba? 31 million tapos 32 million. Di ba? Mas marami pa ring bumoboto. Ngayon, lumalabas yung mga survey, nakikita natin, is mataas si VP Sara sa survey ng mga magiging presidente o tatakbong presidente sa 2028. Bakit ganyan pa rin ang lumalabas na survey? Samantalang, o pwede naman natin sabihin na, hindi pa naman yan lahat eh. Malay natin, bumaba yan kay VP Sara. Hindi pa naman lahat yan sa survey, hindi naman lahat kinakausap dyan. Totoo kayang gano'n, nabababa siya o kapag nagkaroon at mismo ng eleksyon, baka mas lalo siyang umungos. Kasi 32 million eh. Pagpalagay natin, naghalo dyan yung loyalist, naghalo ang DDS dyan, tapos bukod pa yung iba na mga walang grupo dyan is bumoto sa kanya. O pagpalagay natin, ibawas na natin yung loyalist doon sa susunod, sa 32 million na yun. Sa tingin nyo ba mauubos yan? Babagsak siya ng ganun-ganun lang. Ang layo kasi ng lamang niya kay Kiko Pangilinan. Ang layo eh. Okay lang sana kung ang lamang niya kay Kiko, mga 100,000 lang. Diba? Hindi mo pa rin lubos maisip na dahil kay kumbaga parang siya yung nakiusap. Kumbaga kundi dahil sumama siya sa hindi siya mananalong vice. Kumbaga mas umingay yung tandem nila nung nasamahan na ni VP Sara. Mas umingay, 'di ba? Tsaka nakita naman natin talaga ang ganda nilang panoorin nun, PBBM, VP Sara. 'Di ba? Talagang iniisip natin, magbabago na yung Pilipinas. Pero hindi natin alam na magkakaganito pala. Doon naman sa salitang mangga gamit. Pagpalagay natin, sige, nandoon na, medyo parang merong hugot team. Di ba, may hugot ng konti. Pero hindi naman alam kung sino yung tinutukoy niya. Iisipin na naman ng iba si PBBM. Si PBBM na tinutukoy niya. Yan ang hirap kapag nagsasalita si VP Sara eh. Nagkakaroon agad ng laman sa iba. Malay nyo, hindi naman pala si PBBM yon. Iba yung pinaparinggan niya doon. Iba yung, kumbaga, kung may pinupunto siya doon sa salitang manggagamit. Kung meron talaga. Kung wala, humugot lang siya ng salitang ganun. Wala naman siyang gustong tumbukin. Ang hirap kasi kapag nagsasalita siya, yan yung hinihintay nila eh. Yung pagsasalita niya, yung lalagyan nila ng kahulugan. Kailangan lahat ng salita niya, may maisabi tayo dyan. Ganun yun, kaya nga hindi nyo rin siya masisisi si VP Sara kung bakit hindi nagsasalita eh. 'Di ba? Sa pagkain na lang. Kung meron man siyang tinutumbok, sigurado ba naman kayo? Yung iba kasi ang iniisip, si PBBM siguro yan. Yung pinaparinggan niyang manggagamit. O yung mga Marcos agad. Malay nyo nga, hindi sila. Hindi si PBBM yun. Iba ang tinutukoy niya. Yan ang hirap di ba? Duterte para sa 2028 kung tagalid ito sa susunod na Asim-asim si national VP Sara. election.
Samantala, ito na yata ang bagong Pilipinas, ang iniluklok ng Office of the President at Department and Local Government sa pwesto ni Jubahib ay si Vice Governor Oyoy, Pinay na. nakapartido pala ni Oyoy! Vice President Sara Duterte. Sa hugpong ng pagbabago, ang miyembro ng pamilyang Oyoy na mga opisyal sa Davao City ay sinipa sa partido ngayong araw. Ayon kasi sa breaking news, ay pinatalsik ng hugpong ng pagbabago o HNP sina Davao del Norte Vice Governor Oyoy, Tagum City Mayor Ray Oy, Davao de Oro Oy. Vice Governor JB Tyrene Oy at DDO First District Representative Maricar Zamora dahil daw ito sa mga kamakailang kaganapan na napag-alamang sumasalungat sa mga pangunahing prinsipyo at patakaran ng partido. Epektibo ang pagkasibak nila ngayong araw, ika-15 ng Abril ngayong taon. Ayon sa official statement ng hugpong ng pagbabago, we regret to announce that the membership of the following incumbent public officials were not under the hugpong ng pagbabago HNP party during the 2022 elections has been officially terminated effective April 15, 2024. This decision comes in light of present events and actions that have been found to conflict with the core principles and policies of our party. We want to express our sincere gratitude to Davao del Norte Vice Governor Oyoy, Tagum City Oyoy! Mayor Ray Oy, Davao de Oro Vice Governor JB Tayran Oy, and DDO First District Representative Maricar Zamora for your contributions and efforts during your time as a valued member of our party. Your participation has been appreciated and this decision was not made lightly. We understand that such changes can be challenging and we wish to assure you that this decision was reached only after careful review of our party's commitment to maintaining faithful public service. We wish you all the best in your future endeavors. HNP commits to continue to uphold respect for the dignity of men and that government resources are tools of service for all. In the coming days, we expect the courtesy resignation of other members of the HNP as we continue our preparations for the upcoming elections. Thank you. Kaya naman malinaw ang pagtraidor ng mga opisyal na ito sa kanilang partido. Ang tanong, kasama ba sila sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na mga manggagamit ang pagkasibak sa mga uwi? Diba? Malay nyo. Iba ang tinutukoy niyang manggagamit. Baka mamaya, wag. Diba? Maraming senaryo eh. Diba? Kasi iba yun agad ang iniisip eh. Yung nababalitaan natin yung pagkain niya ng yung manggagamit. Iba iniisip si yun, ganun. Baka mamaya may yan. O marami pang iba. Diba? O wala naman siya talagang gustong patunguha o patungkulan doon. Diba? Ay pagpapakita rin daw na malakas pa rin ang Duterte sa partido at litaw pa nga ang kapangyarihan ng mga ito. Gayunpaman, asahan naman natin na tiyak na sila ay aampunin ng lakas CMD ang partido ni Speaker Martin Romualdez. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na umalis na si VP Sara sa Uniteam at ano kaya ang mangyayari sa bansa natin dahil ayon pa sa Pangulong Bongbong Marcos, complicated na daw ang relasyon nila ni VP Sara Duterte. Isulat ang inyong reaksyon at komento. Sa tingin ko, kung aalis si VP Sara dyan sa Uniteam, ang daming matutuwa. Hindi, ibig sabihin matutuwa yung mga alam natin na gustong sumabaw doon sa kinatatayuan niya sa Uniteam. Ibig ko sabihin kinatatayuan kung ano yung ano niya, di ba? Na buong akala nila kapag nawala si VP Sara dyan at ako o kami ang pumalit dyan, malakas kami. Pero hindi nyo tinitignan kung ano talaga ang gusto ng mga tao. Yun ang importante dyan eh. Kailangan marunong kayong makiramdam sa kung ano ang gusto ng mga tao. Yun ang hirap kasi sa mga natin ngayon. Masyado silang confident, 'di ba? Kumpiyansa sila sa sarili nila. Na kahit sabihin mo na nakaupo yung mo o nasa posisyon ka, yung pakiramdam mo sa isip mo, hindi ka mawawala. Tandaan nyo, si Hitler nga di ba? Nawala sa pwesto. Di ba? Si Apo Lakay, na alam naman natin na maganda ang
ang ginawang simulain dito sa bansa natin. Kahit ayaw nating bumaba si Apo Lakay, pinababa ng mga tao dahil sa people power. 'Di ba? Iba pa rin kapag nagdesisyon ang taong bayan. Kapag ginusto ng taong bayan, gusto talaga 'yan. 'di ba? Hihintayin pa ba nating maulit yung mga dating pangyayari like people power na 'yun? Yun ang dapat natin iwasan. Kasi kung sakaling maulit na naman 'yun, kung ano yung pangalang kinasusuklaman nila kung bakit nag-people power sila, kung ano yung pangalan, yung dahilan ng pinag-people power nila na gusto nilang pababain, is masisira ang pangalan nun. 'Di ba? Paano mo na naman bubuuin? 'Di ba? Kumbaga hindi nila wala silang attachment sa mga tao, parang hindi nila tinitignan kung ano yung mararamdaman ng taong bayan sa kanila. Mas importante isipin ko yung sarili ko, kailangan ganito. Kahit anong gawin mo na, kahit gumawa ka pa ng extension o power, ganto, ganyan, hindi pa rin uubra yan. No, kapag tao, ang sambayan ng Pilipino ang nagkaisa, mahirap. Diba? Kaya mas maganda dapat, kahit sabihin natin naglilingkod ka sa bayan, kailangan mas binibigyan mo pa rin ng pansin ang taong bayan. At binibigyan mo pa rin ng pansin yung opinion nila. Kung ano yung iisipin nila sa'yo kapag gumawa ka ng ganyang desisyon. Katulad yan kay VP Sara. Kahit mawala siya sa unit team, is okay lang yun eh. No? Kahit ako gusto ko matuloy ang unit team dahil maganda yan eh. Kaso nga lang parang malabo na dahil nagkakaroon nga ng problema. At isa pa, may mga taong parang ayaw na kay VP Sara. Diyan, mga kasama niya. So, ang mangyayari, hindi na posibilidad na matuloy yan. Baka sakaling bumukod na siya. Ano pa mangyayari ngayon? Kahit naman naka-independent si VP Sara, kaya niya pa rin dalhin yung sarili niya, sigurado. Dahil nga dami nagsasabi talaga na taong bayan ang kakampi niya. Although hindi naman lahat, 'di ba? Pero magkakasubukan yan pagdating ng 2028 at yun ang aabangan natin diyan. Samantala, sinagot naman ng matapang na influencer ang mga kritiko ng Duterte na nagsasabing wala ng karisma ang Duterte sa taong bayan. Panoorin natin ang buong detalye. Sabi niya, sure ka? Dami ayaw sa mga Duterte. Bago pa ba yun? May mga ayaw talaga sa mga Duterte ever since. Pero mas marami ang may gusto at hinahanap-hanap ang Duterte leadership. Ang ayaw lang sa mga Duterte is yung mga adik. Isa yan, number 1 dyan. Kasi nga alam natin, galit. Talaga yung mga salungat dun sa gusto nilang mangyari. Yung ikatatahimik ng bansa natin is kapag yun ang gusto ni FPRRD, ang kontra sa kanya is yung gustong maging magulo yung bansa natin. Yun yan eh. Pero alam mo ano ang totoo? Mas marami na ang bumaliktad at nadismaya sa mga Marcos. Yan ang totoo. Huwag na tayo magmaang-maangan dito. Maraming nadismaya sa administrasyon na to. At least kami solid. Kahit sabihan nyo kami ng kung ano-ano, andito pa rin kami at sumusuporta pa rin kami sa mga Duterte. Kayo, maraming loyalista ang nadismaya din. Siomai Chow Fan. Order na! Marami din akong nakikilalang loyalista na mas gusto ang pamamahala ni former President Rodrigo Duterte kesa sa mga nangyayari ngayon. Yan ang totoo. Kaya wag nyo kaming tatakutin na marami nang ayaw sa mga Duterte. Sus! Dati pa yan! Pero lagi mong tandaan, never pang natalo ang mga Duterte. Lahat ng tinakbuhan nila, panalo talaga yan. At ako nababalitaan ko na sa survey ng Senate sa tatakbo sa senador is parang number 1 si FPRRD. No? Kung sakasakaling makapasok sa Senate si FPRRD, matindi yan. Pero mas maganda talaga sa Congress na lang. Mas kailangan si FPRRD doon para magkaroon ng excitement dun sa loob. 'Di ba?
Si Pulong na lang sa sa Senado. Pwede. Tapos yung anak niya pa, si VP Sara, number 1 sa sa survey ng presidente. Kaya nga ang daming naaalarma eh. Diba? Simula lang inilabas kasi yung survey na yan, ayan, diyan na naging aktibo yung mga ayaw sa mga Duterte lalo, di ba? Diyan sila naging aktibo. Kasi pag naging presidente na naman yan, sasabihin na naman, ako, paano na naman kami? Kumbaga hindi nila iniisip, kapag naging presidente si VP Sara, hindi nila iniisip, baka mamaya may mga sa bayan natin, ganito. Hindi. Ang iniisip nila kung anong mangyayari sa mga posisyon na kinatatayuan nila kapag si VP Sara ang manalong presidente. Maaring mawala sila doon, maaring makasuhan sila. Yari talaga. Ganon yun eh. Kasi kung kayo natahimik na lang kayo nagtrabaho, yung taong bayan na lang ang inisip nyo, like VP Sara, no? Is trabaho lang ako. Ganito na lang, magtrabaho na lang tayo. Kung lahat sila nagtrabaho na lang, wala sanang problemang ganito. Siguro hanggang ngayon buo pa yung unit team eh. Kaso kung maaga pa lang is, diba? Iniisip mo na agad yung posisyon, mahirap yun. Mas maganda muna, bago ka mag-isip ng posisyon, ipakita mo muna sa taong bayan na worth it ka dun sa posisyon na gusto mong makuha. Diba? Kahit hindi ka naman magsalita na gusto mong maging presidente, ganito, ganyan. Kung nakikita ng mga tao na, wow, ang galing nito, itong taong to, ang laki ng tinutulong sa taong bayan nito, ginagawa lahat ng paraan para tayo maging maginhawa itong mga kababayan natin. Diba? Pinapakita mo lagi sa kanila sa isa buong termino mo na gano'n. Diba mas lalong maaano sa iyo yung mga tao? O kung maghangad ka man na, o gusto ka rin tumakbo ng presidente, tatakbo si VP Sara ang presidente, tatakbo rin ako. Makakasabay ka sa kanya kasi alam din naman na ikaw kumikilos ka din eh, tumutulong ka sa taong bayan eh. Parang katulad ni VP Sara, ganun. O, baka nga mamaya manalo ka pa kay VP Sara, mamaya mag-tie pa kayo. Ganun yan eh. Diba? Dapat inuuna muna yung trabaho bago yung sarili. Diba? Kasi kumbaga nanumpa ka dyan na magsiservisyo ka ng totoo at tapat sa mga Pilipino. Hindi ka umupo sa posisyon para maghangad lang ng mga pataas ng posisyon. Hindi ganun. Kaya nandiyadyaan para magserbisyo sa mga tao. Sa buong termino, 6 na taon, 5 taon, 3, yun ang dapat mong gawin. Ipakita mo sa taong bayan na worth ka sa mga posisyon na gusto mong mangyari sa mga susunod. Wala pang record na natalo yan. Kasi ang taong bayan mismo ang nagsusulong na tumakbo sila. Ang taong bayan mismo ang may gusto na tumakbo sila. Iyang politiko nyo, di ba? Mga ambisyoso. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay News Files at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ating napanood at binigyan ng reaksyon? Ayan ha? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.